Okay, magandang hapon at pag magre-react po tayo dito sa balita na meron pong 4.6 milyong halaga ng substandard na materyales winasak nitong DTI. Kaya nga ako nasasayangan ako dito sa mga winasak nila na mga materyales. Kasi po, magagamit pa sana ito. Yung panahon po ni former President Duterte, yung mga winasak, mga sports car, di ba? Yung mga corruption na mga sports car, na mga smuggle, yan. Winasak yun sa panahon ni Tatay Digong. Pero, etong panahon po ni Bongbong Marcos, iba yung winasak. Ang winasak po, yung mga substandard raw na mga materyales, winasak nila. Dito po, nasabi ko, pera ito ng taong bayan pero ginanyan lang nila, no? So, talagang parang sablay talaga. Okay? Mamaya, pag-usapan natin yan. Pangalawa natin pag-usapan ay meron na pong grupo ng mga People Surge nagsasagawa ng kilos protesta sa tanggapan ng ICI. Meaning to say, ito mga taga-ICI na ito ay may pagkukulang. Kasi po, mismo mga taong bayan po ang hindi po sila kontento po sa ginawa ng ICI. Kasi hanggang ngayon, walang nananagot. Si Bongbong Marcos ang nag-create niyan. Sabi ko nga sa inyo, papatunayan ko sa inyo sa video na yan na hanggat nandyan si Bongbong Marcos sa pagiging presidente niya ay hindi talaga mahuhuli ang mastermind dito sa flood control issue na ito eh. Duda nga ako kapag laging ganito walang mananagot dito. Yan ang ikakapahamak ni Bongbong Marcos na matanggal siya bilang presidente. At ito, pangatlo nating pag-usapan ay pre-trial laban kay Duterte sa ICC itutuloy na. Okay, so pagkatapos ng mga ilang doktor na sumuri dito kay Tatay Digong if he is fit for trial, ay nagka-desisyon na po ang ICC. Okay, so mamaya yun po ang ating itatalakay itong tatlong topic na ito. Pero guys, bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so heto na nga, no? 4.6 million na halaga ng substandard na materyales winasak ng DTI. Sinira ng mga opisyal ng Department of Trade and Industry ang 4.6 million na halaga ng mga substandard construction at building materials. Ang hindi ko maiintindihan dito, kasi substandard, bakit ninyo winasak? Sana binigay nyo na lang yan sa mga mahihirap natin na mga kababayan na walang dissenting CR. Diba? Bakit kailangan yung winasak? Para ipakita sa taong bayan na against kayo dito sa korupsyon? Hindi po ganyan. Diba? Parang sablay po yata itong mga ginagawa ninyo sa pagsira nito. Diba? Pwede pa naman yan ipamigay ng mga mahihirap nating mga kababayan. Ako nga, dito sa bahay namin, mas maganda pa yung mga winasak ninyo. Sa panahon po ni former President Duterte, yung mga winasak, mga sports cars na mga kinurap. Diba? Pero eto,
pakitang tao lang talaga itong administrasyon na ito. Ito ha, i-play ko yung video na yan. Kayo nang humusga, tingnan niyo kung anong ginawa nila. Okay. Tingnan nyo, sayang. Oh, yan po ang gobyernong Marcos. Tingnan nyo. Okay. Winasak nila. Dahil substandard raw. Sobrang sablay. Ewan ko na lang kung anong trip nitong si Bongbong Marcos. Ewan ko talaga. Siyempre, this is part of the ahensya ng gobyerno natin. Hindi ba nakapag-advise si Bongbong Marcos sa inyo? O yan ba ang advice ni Bongbong Marcos sa inyo? Ewan ko sa inyo. Ito. Dahil sa malawakang korupsyon, no, sa bansang Pilipinas, hanggang ngayon, itong ICI na ito, itong pakitang gilas na ICI na ito na binuo ni Bongbong Marcos, ay hanggang ngayon, wala pa ring nananagot. Diba? Ang bagal-bagal. Sobrang bagal. You cannot blame na meron talagang magkilos protesta laban dito. Tingnan nyo itong video na ito, itong balita na ito. Benedict, natuloy ba na makapasok dyan sa loob ng compound ng ICI itong mga rallyista? Magandang umaga, Ella. Bigo silang makapasok dito sa opisina kung nasaan ang ICI dahil napigilan sila ng mga pulis at gwardiya na naka-duty doon sa gate nitong Energy Compound Center. Ayan, no? Itigil na ang umano'y cover-up at papanagutin ang dapat managot. Ilan lamang yan sa isinisigaw ng mga lumahok sa kilos protesta sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure kanina umaga. Pasado alas 9 ng umaga kanina nang dumating sa Energy Center sa Taguig City ang ilang halatang halata na galit na talaga yung taong bayan grupo ng mga rallyista sa harapan ng tanggapan ng ICI. Ngunit hindi sila pinapasok ng mga security guard at police dahilan upang makipag-agawan at hilain ng mga ito ang gate para puwersahing makapasok. Ayan, no? Tingnan nyo. Kayo rin naman ang dahilan, Administrasyong Marcos, kung bakit nagkaganyan po ang tao. Ayun, no? Hindi po yan wala na lang yung halong scripted. Galit na galit yan. Ewan ko lang kung anong grupo ito. Hindi ito DDS na grupo, for sure. Hindi rin kasi hindi ganito kumilos ang mga grupo ng DDS ewan ko lang, ibang grupo naman ito, no? Siguro. Walang kwenta. Ganyan na po kagalit ang taong bayan ngayon. Ayon kay Mimi Doringo, spokesperson ng People Surge, mula na magsimula ng pag-iimbestiga ang pangalan po ng grupo nila is People Surge. Ang ICI, hanggang ngayon ay wala pa rin silang napananagot sa anomalya. Binatikos rin ni Domingo ang tila sinunog na anya ang mga ebidensya sa nangyaring sunog sa opisina ng Department of Public Works and Highways, Bureau of Research and its Standards. Anya ngayong may inaasahan ng live streaming na mangyayari sa hearing sa tingnan nyo ang kanilang ipinagmayabang ngayon na meron na raw live streaming ang ICI, di ba? Kasi yan naman talaga ang gusto ng taong bayan na makita ang hearing dyan, di ba? Pero ang problema, pagkatapos na nag-hearing ito si Martin Romualdez, saka pa sila nag-live streaming. Tapos na ipatawag nyo si Martin Romualdez, ipatawag nyo si Zaldico, tapos mag-live stream kayo. Sobrang sablay Ewan ko na lang. ICI, patuloy silang mangangalapag, lalo na kung tila sa sarswela lang ang anyay nangyayari sa pagdinig. Sarswela talaga.
Sarswelang sarswela. Bago naman magtapos ay pininturahan ng mga ralista ang mga larawan ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, Vice President Sara Duterte. Oh, ewan ko ha. Bakit niya sablay rin itong mga rallyista na ito eh. Bakit niya isasali si VP Sara dyan? Anong kinalaman ni VP Sara sa flood control? President Ferdinand Marcos Jr. Sablay at rin logo ng ICI. Tumagal lamang ng halos isang oras itong nangyaring rally at sa ngayon ay Alam nyo, ginanyan nyo si VP Sara. Yan pa ang tutulong sa atin tapos gaganyanin nyo. Yan lang ang pag-asa natin sa 2028 tapos ginanyan nyo. Halatang itong grupo na ito, basta lang kay makabatikos. Hindi alam ang, hindi nagre-research eh. Tabayan na naman natin yung reaction o yung statement na ilalabas naman ng Independent Commission. Halatang halata na wala, hindi nagre-research itong mga taong to eh. Patungkol nga sa nangyaring kilos. Sila lang, galit lang sila. Galit, basta galit kami sa korupsyon, galit kami. Idamay natin si VP Sara. Protesta. At yan muna. Idamay natin. Basta galit kami sa korupsyon. Basta idamay lang natin si VP Sara. Ganun. Ang ating update mula rito sa Taguig City. Balik. Nako, nakakatawa nga itong grupo na ito. Ewan ko na lang, no? Bakit may taong mga ganito? Pero sa bagay, tama kayo dyan na magreklamo kayo sa ICI. Oh. Pero ang problema, may nahuhuli na ba? Di ba? Nasa na si Saldico? Nasa na si Martin Romualdez? Hanggang ngayon, wala. Ay, nako. Sige, punta tayo dito. Balita laban dito kay former President Duterte. Siguro ay chinek nila si Tatay Digong and for them, he is fit for trial. Okay? Kasi yung pre-trial laban kay Duterte sa ICC, itutuloy na. Itutuloy na raw. Ito, panoorin po natin. Matutuloy na po ang pre-trial laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC sa desisyon ng... Ito rin sabi ko, kapag hanggang si Bongbong Marcos ang presidente ng Pilipinas, ito lang ang aking opinion, hanggang si Bongbong Marcos ang presidente ng Pilipinas, si Tatay Digong ay for sure magiging politika ang result nitong sa ICC na ito. Politika pa rin. Wala na talaga. ICC pre-trial chamber, binasura nito. Talaga sabi ko, pinagsisihan ko talagang binoto si Bongbong Marcos. Daming palpak niya ngayon. Ang hamon ng kampo ni Duterte kaugnay ng jurisdiksyon ng korte sa kasong crimes against humanity dahil sa war on drugs. Paliwanag nila, sinimulan daw ng ICC prosecutor ang preliminary examination noong February 2018. Ilang linggo matapos niya, nagdesisyon ng Pilipinas na kumalas sa Rome Statute. Ibig sabihin po niyan, ayaw na ng bansa na maging kasapi ng ICC. Pero may jurisdiction daw ang korte sa mga kaso noong miyembro pa ng ICC ang Pilipinas. Kinukonsidera rin daw ng pre-trial chamber na may koneksyon ang pagbitiw ng Pilipinas sa ICC sa pagbubukas nila ng investigasyon sa war on drugs. Sa ngayon, wala pang petsa para sa confirmation of charges hearing sa kaso. Yan ang hihintayin natin kung kailan po ang pre-trial. Okay? So, ayan, hindi pa rin tayo nawala ng pag-asa sa pagdasal natin dito sa kay ating former president na soon there will be justice sa totoong talagang nangyari. Okay? Kasi hindi po maiintindihan ng ICC siguro ngayon, no? But one of these days, who knows, di ba? Kasi yung mga reklamo nila, puros yung mga gawa-gawa na ebidensya Alam na natin yan. Si Conte, ano yan?
bleeding hearts yan sila, kaya ginigipit nila ngayon si Tatay Digong. Okay? So, ito lang po yung ating breaking news na balita ngayon, ha. Paki-like, paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Mag-comment, mag-react po kayo sa ating comment section para usap-usap tayo sa comment section. Anong opinion ninyo? At sa mga bago lang dito, subscribe na kayo sa Donmar TV. Libre lang ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Updated ka pa. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.